Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Institute of Salmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners. Dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Ang kapayapaan at habag biyan ng Diyos na ay sama sa atin sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po lingkod, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Sa lahat ng ating mga viewers, ito po sa ating YouTube channel, Facebook, naway ang kapayapaan at habag ng Diyos ay sama sa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ito mga kapatid, una sa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos mga kapatid, ay patuloy po tayo na ginagabayan ng Panginoon. Ano man ating mga kahilingan, pangarap sa buhay, ay hindi po tayo binibigo ng Diyos. Dahil ang Diyos na mapagmahal, mapagkumbaba, at pusos ng awa, banayad po sa pagkagalit. Kaya ating ginagawa mga kapatid ay tayo po ay sinasalis natin ang kasulatan para malaman natin ang layunin ng Diyos upang maisagawa po natin. Dahil po magpapala ay wala po sa nakikinig, no? Magpapala na sa gumagawa po. So ayon po sa Romans chapter 2 verse 13 na magpapala mga kapatid na sa gumagawa. Now, kung tayo sa pagpapala mga kapatid, so yun po ang ating gagawin ay dapat natin tuparin ang salita ng Diyos. Na walang iba mga kapatid na makinig muna tayo kung ano ang mga aral ng Diyos na iparating po natin sa magitan po na YouTube channel, Facebook. Dito po sa ating bawat araw ay bin ng Diyos makapag-post tayo ng mga video na kahit paano marami tayong matutunan at malalaman natin ang plano ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, sa ating panahon ngayon ay marami na po ang palatandaan na mga pangyayari sa sanlibutan na ito po ay tinutulog-tulugan lang po ng tao, hindi po pinahalagaan dahil pinagsikapan na maiwas sa salot, mga sakuna. Nagsikapan po na hindi magkaroon ng kahirapan, pero itong kaligtasan ay hindi po minsan, no, na bigyan ng pagkataon na mapagsikapan natin na sana po ay magkaroon tayo dito ng kaligtasan, na ito po ang pinapangarap natin sa bawat araw, na sana po ay sa ating pag-alis sa libutan na ito mapasabahay na tayo ng Panginoon. Ito po ang sinabi ni Apostol Pablo, kapatid, dito po sa Pilipos chapter 1:23, na talagang ito po ay sinabi ng Biblia para kahit paano na malalaman natin kung ano talaga ang nararapat. Dito sa Philippians chapter 1:23, so ganito po ang sabi ng Apostol Pablo na sa kanya pagiging apostol, na mayroon pong nagpapagabag, no, sa kanyang kalooban na nais na niyang pumanaw sa limutan na ito at papasabayan na siya ni Kristo. Ayun po sinabi niya mga kapatid ito sa 1:23 sa Philippians. Pakinggan natin mga kapatid ang salita ng Diyos. Nahahati ang isip ko sa dalawa, ang mabuhay o ang mamatay. Gusto ko na sanang pumanaw para makapiling na si Kristo dahil ito ang mas mabuti. Yan mga kapatid, no? Sa buhay ni Apostol Pablo, mayroon pong nagbagabag kung nahati sa dalawa ang kanyang isipan, na nais niya pumanaw, no, sa salimutan na ito upang makapiling na si Kristo dahil ito ang mas mabuti. So ganoon din tayo. Kung kabutihan po ang ating iniisip, talagang inaasam po natin ang pagbalik ng Panginoon at itong ating pag-alis sa libutan, na sana po ay magkaroon na tayo ng katiyakan, no? Katiyakan ng kaligtasan, sapagkat habang buhay tayo
nakipagbaka tayo sa ating katawan at ang pagsunod ng kalooban ng Diyos. No, yan po mga kapatid ay natin maiwasan. Kahit pastor man tayo, pare o kapagturo, may panampalataya, kung Christian man tayo, yan po ang kaaway natin mismo ating sarili. Now, ito po nakipagbaka ako. Ang sabi si Pablo, nais ko na. No? Nais ko na pumanaw sa katawan na ito at makapiling ko na si Kristo dahil itong mabuti. Now, nakipagbaka si Apostol Pablo na habang siya naging apostol at namumuhay sa libutan, nakipagbaka siya mga kapatid, no, sa labanan, no? Nakipaglaban talaga siya na mga kapatid na ang panampalataya niya ay makita ng Diyos. So nakipagbaka siya sa mabuting pakipagbaka. So pakinggan natin mga kapatid dito sa 4:6 hanggang sa 8 sa pangalawang Timoteo. Ito mga kapatid ang sinabi ni Apostol Pablo. Ang buhay ko ay iaalay na dahil dumating na ang panahon ng pagpanaw ko. So, ito yung sinabi niya, ang buhay ko ngayon ay iaalay na sapagkat dumating ang panahon ng pagpanaw ko. So, ito po inaasam-asam niya na nais ko nang umalis sa katawan na ito, mapasabahay na ako ni Kristo dahil ito po ang mabuti. Ngayon, sinabi niya dito na ang buhay ko inaalay na sapagkat dumating na ang pagpanaw ko. Ang buhay ko ay iaalay na dahil dumating na ang panahon ng pagpanaw ko. Ito po ang kanyang inaasam at hinihintay na darating talaga itong panahon na ito na siya ipapano na po. Kasi kaisipan talaga niya, nagdalawang sabihin natin na nahati po ang kanyang isipan na nais niyang pumanaw. Nais niyang pumanaw sa kanyang katawan upang mapagpili na si Kristo, ito ang mabuti. Na dumating ang panahon na ito po ang iningatan niya. Habang hinintay niya itong pagpanaw niya, ito po ang sinabi niya sa verse 7. Puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. So yan mga kapatid, na habang siya nakipagbaka sa kanyang katawan, kung sabihin natin, siya po talaga ay nais na niyang pumanaw, pero hinintay niya ang pagkataon na ay po sa kalooban ng Diyos na talagang papanaw siya na hindi po sa kanyang sarili na yunin. Ito po yung kalooban ng Diyos. Dumating na po, ito na po ang kanyang sinasabi, napuspusan ako, no, nakipaglaban sa paligsahan na ito. So, puspusan na nakipaglaban sa paligsahan. Nung habang po siya apostol, ano ba ang kanyang kalaban? So, ganito po ang sinabi niya sa 1 Corinthians in chapter 9:27. Pakinggan natin kung ano ang kalaban niya, mga kapatid, na siya nakipaglaban, puspusan siya nakipaglaban. Anong nilabanan niya? Una mga kapatid, ang kanyang katawan. Kung ano ang nais ng katawan, ito po ay sinusupil niya mga kapatid. Tandaan po natin dito sa 9:27, dito po sa 1 Corinthians. Pakinggan natin mga kapatid, sinabi ng Biblia. Sa 1 Corinthians 9:27. Ito po ang sinabi niya. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. So ito mga kapatid, ang nakipaglaban, puspusan siya, nakipaglaban, natapos na ang kanyang lumba kung itong kanyang pagiging apostol at ingatan niya ang kanyang pananampalataya. Nang habang po siya namumuhay, ang kalaban niya mismo ang kanyang sarili. Dinisiplina ko ang aking sarili, no? Katawan, at sinusupil ko ang masamang pagnanasa na ito. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. So yun pong kaaway natin bilang Christian, pastor, pare, tagapagturo, na tayo po may panampalataya. Yan po ang pinaka-kaaway natin mismo, ang ating sariling katawan, na ito po ang nais niya ang laman, ngunit ang espiritu ay kinakalaban ito. So kaya ito mga kapatid na ating pinag-aralan, para kahit paano marami tayong matutunan, mapaghanda po natin ang galaw nating katawan, isip at ating naramdaman kung talaga hindi ito ay salungat sa kalooban ng Diyos. So ang sabi sa Pablo, iningatan ko aking pananampalataya. Yan po mga kapatid ang sabi sa Pablo, at saka yan po ang dahilan na naghihintay na po siya ng putong ng katuwiran. Ito sinabi niya mga kapatid sa 2 Timothy in chapter 4 in verse 8. Naghintay na po siya ng putong ng katuwiran. Itong ganipala natin
mga kapatid, nakalaan na po ito sa ating mananaig tayo, alis na sa katawan na ito na naglilingkod sa Panginoon. Pakinggan natin sa 2 Timothy in chapter 4 in verse 8. Ngayon, may inilaan ang Diyos sa akin na korona ng katuwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya. At hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. Amen. So, ang pag-asa na ito, hindi lang po ito nakalaan sa mga apostol, pati sa atin na nagnanabik sa pagbabalik niya. Now, dahil nanabik po tayo sa kanyang pagbabalik, mayroon po tayong dapat malaman kung ano ang dapat ipangmuhay ng mga nananabik sa pagparito ng Panginoon. Hindi mga kapatid na umaasa lang tayo tulad ng iba, umaasa ng grace kung pagpapala, pero hindi po nananabik at hindi po tinuturuan ng itong biyaya. Ang biyaya kasi mga kapatid, nagtuturo po ito. Hindi pwede mga kapatid na tayo pa naghintay ng biyaya pero natin alam ano ba ang turo ng biyaya. So ito mga kapatid, ang biyaya nagligtas talaga, pero ang sabi ni Apostol Pablo na ngayon nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran. So ang gantimpala nito sa katuwiran, sa pumuhay natin pagiging matuwid, ang putong na ito. Ito po yung gantimpala ng buhay. So tama si Tito, mga kanya sinasabi na ang biyaya ng Diyos ang nagligtas sa atin at pahayag na ito sa lahat ng tao. Napakinggan natin sa 11 to 13 dito po sa Tito chapter 2, mga kapatid. Pagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. O yan po mga kapatid, ang nagbigay sa atin ng kaligtasan, itong biyaya, nagbigay ng kaligtasan, ay nahayag na sa mga tao. So ano ba ang biyaya mga kapatid? Ano ba ibig sabihin ng biyaya? Inaasahan lang ito? Dahil bigay lang ito, biyaya lang ito? Inaasahan ba ito lang ng tao para makamtan talaga sa pag-asa na ito? Hindi po. Mayroon aral, may turo ang biyaya sa verse 12 up to 13. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Amen. So tama si Pablo, ngayon nakalaan na ang putong ng katuwiran na handa ng Diyos sa akin sa araw ng paghukom. So ito po mga kapatid, nila sa kanya pati sa lahat na nananabik sa kanyang pagpapakita. So nananabik po tayo, no? Nananabik po tayo sa pagpakita ng Panginoon. So ito po may biyaya po na hinintay natin, pero nagtuturo ang biyaya. Kaya mga kapatid, nagtuturo ang biyaya. Hindi pang biyaya inasahan lang, kasi marami mga tao ngayon umaasa ng biyaya kasi bigay nga ito. Ay ate alam siguro kung ano ang biyaya. Ang biyaya nagtuturo. Kaya kung maghintay ka lang ng biyaya, wala kang sinusunod na turo, aral, makadiyos, matuwid, at ito mga kapatid, malinis na pamumuhay, so wala kang maasa na biyaya. Kasi ang biyaya nagtuturo mga kapatid sa verse 12 chapter 2 sa Tito. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Maayos, matuwid, makadiyos ang naghihintay ng biyaya. Pero marami naghihintay ng biyaya, pero ganoon pa rin ang ugali. Naninira ng kapwa, maging makasalaan, sinungaling, ano bang klase mga ginagawa po na ayaw po ng Panginoon natin gagawin. So nakita ng biyaya din sila, pero hindi alam na ano pala ang biyaya. Biyaya nga ito, ayon po sa Ephesians chapter 2 verse 8, na ang kaligtasan dito sa atin biyaya, pero ang biyaya nagtuturo pala, hindi ito inasahan lang po. Kasi kung umasa ka ng biyaya, wala kang ginagawa, wala kang maasahan. Kasi ang ginawang magtuwid ng Diyos, yung gumagawa, hindi po nakikinig. Na kung napakinggan mo lang na ang kaligtasan, biyaya, hanggang ka lang dyan sa pag-asa biyaya na yan, wala tayo hindi pa tayo mamuhay ng matuwid, makadiyos at maayos, so hindi ka makaasa ng biyaya. Balikan natin sa verse 11, chapter 2 sa Tito hanggang verse 13. Pagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos,
matuwid at makadiyos habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ayan mga kapatid, no? So iba ang nakakaalam ng katotohanan, iba ang naghihintay ng biyaya na walang alam kung ano ang turo ng biyaya. Kasi ang mga tao ay hanggang sa biyaya lang po talaga. Sabi talaga pastor sa Ephesians chapter 2 verse 8 na subitan ng biyaya ng Diyos na ligtas kayo at hindi sariling gawa, ito'y bigay, hindi kaloob ng Diyos. Tama, kaya nga tinuruan tayo, kaloob ng Diyos na umiyos tayo sa makamundong pangnanasa, no? Makamundong pangnanasa, ito po sinabi ni Tito chapter 2:12. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Ngayon, umasa ka ng biyaya, makamundo na naman ang pamumuhay mo, pinananasaan mo naman ang mga bagay sa iyong kapwa, paano ka umasa ng biyaya? So hindi ka makaasa ng biyaya kung hindi mo ginagawa ang aral ng turo ng Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Kasi hanggang po sa pag-asa ng biyaya, pero wala po tayong nalalaman kung ano ba ang ibig sabihin ng biyaya. Nagtuturo pa ang biyaya, mga kapatid. Pagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. So, nagtuturo na iwasan na ang makamundong pagnanasa sa mga tao umaasa ng biyaya. So, dapat alam natin yan mga kapatid. Umaasa tayo ng biyaya pero makamundo pa rin tayo. Naglalasing, nagsinungaling, pumunta sa diskuhan, kaalayan, so nanira ng kapwa. So wala naman yan, walang bahagi po sa langit yan, pamuhay na ganyan, puro umaasa naman tayo ng biyaya. Hindi dapat mga kapatid yun, ang ikabubuhay natin na umasa ng biyaya. Dapat talikuran na makamundong pagnanasa. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Yan, kaya, so dapat talaga gawin. Kaya, mga kapatid, ito po ang ating gagawin na buhay ng Diyos, maayos, makadiyos sa mundong ito. So yan mga kapatid, kinakailangan natin ikapabuhay. Kasi ang nais ng Panginoon talaga na matuto tayo. Matuto tayo sa bawat araw na ating pamuhay, na dapat talaga ay alam natin kung ano talaga ang kalooban ng Diyos. So talikuran na ang makamundo na pagnanasa. Huwag natin pagnasaan po kung ano man ang bagay nakita natin sa limutan na ito, dahil yung pong 10 utos mga kapatid, huwag tayong magnanasa. 10 utos po yan sa Exodo in chapter 20 verse 17 na huwag natin gawin mga kapatid. Huwag natin pagnasaan anong bagay nakikita sa ating kapwa, kung ano pa man mga kapatid, ang mga bagay po na nais natin angkinin, na natin kayang abutin. So ipasa Diyos na lang po natin ano man natin mga kahilingan, so iparating natin sa Panginoon, dahil yung po sabi ng Panginoon na kung ano man ating nais ay iparating natin sa Panginoon. Huwag po tayo mainip, hintayin natin ang biyaya ng Diyos, kaloob ng Diyos, sapagkat po ang Diyos nagbibigay sa mga tao na humihiling. So yung po sinabi niya sa Mateo in chapter 7 verse 7 up to 8 na kumatok at kayo bubuksan, kumanap kayo makatagpo, humingi at kayo pagbibigyan. So yan mga kapatid, ang Diyos na ating pinaglingkuran. Hindi po siya nais na maligaw tayo sa salimutan na ito. Ayon ang Panginoon na gano'n na lamang ang ating pumuhay, ang ugali natin, parang wala pa rin tayo natutunan na aral ng Diyos. Dapat matuto po tayo kung ano talagang kalooban ng Diyos. Huwag hayaan mga kapatid na maging inosente po tayo, ignorante po tayo sa aral ng Diyos, dahil nagtuturo po ang biyaya mga kapatid na tayo pumasa ng kaligtasan, sapagkat ang biyaya nga nang liligtas sa atin. Kaya tinuruan po tayo paano tayo matuto sa bawat araw na ating pumuhay, ano ba talaga ang nararapat po na dapat gawin natin para po na maasahan talaga natin biyaya na ito, ay makamtan natin ang biyaya na ito. Ayon po sa Ephesians in chapter 2 in verse 8 up to 9, na ito talaga hindi sa ating sariling gawa,
ito habag at bigay lang ito. Kaya nga tinuruan tayo, bigay sa atin ang utos ng Diyos para na makamtan ang biyaya na ito. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo. Nang sumampalataya kayo kay Kristo, kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Verse 9. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Diba? So sumunod lang po tayo na aral. Hindi po tama na ito, marilihon ako. Pastor, marunong ko magbasa, pastor, ng Biblia. Hindi po yun ang ibig sabihin. Na marunong ka magbasa ng Biblia, narilihon ka na, may natutunan ka, pero mga kapatid, hindi mo alam paano ang biyaya na ito. Kasi sa mga tao ngayon sa libutan, maraming umaasa ng biyaya, pero napakalayo po makamtan. Dahil po ang pag-asa, wala pong nakita ng Diyos na kabutihan. Kasi ang sabi ng Biblia, na ang biyaya nagtuturo sa pagtalikod, sa makamundong pagnanasa, dito sa libutan na ito. At ang biyaya mga kapatid, tandaan po natin, ito po nagtuturo sa pagtalikod, no? Hindi po sinabi na umasa ka ng biyaya at matulog ka na lang kumain at magsabi ka lang, Amen, Alleluia, ikaw ay magpupuri lang sa Panginoon, wala kang ginagawa na aral. May aral po ang Diyos. Kaya nga, hindi po ito sarili ng gawa natin. Tinuruan lang po tayo ng Diyos para malaman natin ang tama na ikabubuhay natin na huwag tayong mahatulan ng parusa. Nagtuturo ang biyaya na ito. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Kaya, tinuturuan po tayo. Nahayag na sa lahat ng tao. Ang biyaya na ito, ang bigyan ng kaligtasan, nahayag sa lahat ng tao. Pero ito pang nagtuturo po ito. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran na po natin masama, kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo na sa mundong ito na maayos, matuwid at makadiyos. So yun po ang umaasa ng biyaya na ito. Pero kung umaasa lang tayo ng biyaya, pero ang ating ugali, walang pagbabago, tulad pa rin tayo na makasalimutan na pumuhay, nanigil pa rin sa atin ang pangasang laman, panira ng kapwa, pagmataas sa sarili. So pagpatay, pangalit, pagkiapid, sinusdiusan, mga baytumboy, kung pagtunghayaw, naglasing, kung mga nagsinungaling, mga sakim, ito po mandarambong, ay wala tayong bahagi sa kanyang langit. Pero umasa pa rin ka ng biyaya. Kaya lang, hanggang sa pag-asa. Hindi mo kang tanto na biyaya dahil mo alam ang tunay na biyaya din. No? Ano ba ang biyaya talaga nagtuturo? Yung pa ibig sabihin. Kaya huwag na tayong asa, ayaw po sa ating karunungan, sundin natin na aral ng Diyos kasi yun po ang nagbigay sa atin ng kalayaan. Paano palaya po tayo? Umasa ng biyaya tayo. Ugali natin ganun pa man. No? Walang pagbabago. Disim pa rin na dati. Kaya pagkita natin sa Diyos na binago na tayo. Sapagkat bago na po nila lang at bagong pagkataon na tayo, ang totoo, nakaisa na pa kay Kristo. Bagong linan lang. So ibig sabihin mga kapatid, hindi pwede na umaasa lang po tayo, pero hindi po tayo na bago sa ating pumuhay. 5:17 dito po sa 2 Corinthians. Pakinggan natin ang sinabi ng Apostol Pablo na ang lahat kay Kristo ay bago na tayong nilalang. Wala na po ang dati nating pagkatao. Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Binago na siya. Diba? So ganon. Ngayon naman sa nabiyaya tayo. Pero ganun pa rin. Ganun pa rin. Ang sinungaling tayo, nila ng kapwa, ng mataas sa pagtunghayaw, naglalasing, at saka naging sakim, nagsimalas-diyusan pa rin, mga bait, mga tumboy, pumatay ng ganyan kiapid, ng bandarambong pa. So paano? Na umasa ng biyaya. Pero bakit ganun? Pumuhay natin. Kasi hanggang sa pag-asa lang po. Maraming umaasa na darating ng panahon, hindi na makamtan inasahan. Pero kung sumunod lang tayo ng aral ng Diyos, mga kapatid, makamtan natin talaga ang tunay na kaligtasan. Ito mga kapatid, ginawa natin ito. Sana po matuto tayo sa bawat araw. Huwag na rin hayaan na puro na lang kapatid nating pumuhay sa libutan. Sarili po natin, no, ating sinusunod. Hindi po natin nagawa ang kalooban ng Diyos. So dapat matuto tayo sa bawat araw sa aral ng Diyos. Ano ba talaga ang nararapat? Now, talikuran na po natin ang makamundong pagnanasa. Kasi yan po ang nagpapahirap sa atin. Itong kasalanan na hanggang ngayon patuloy pa rin natin ginagawa. Kapag hindi po natin ipagtapat ito sa Diyos, ito po ang nagpapahirap sa atin.
Kasi angkin natin Christian tayo, pastor, tagapagturo, pare, sino pa man, ano pa man ang katayuan natin, pero nandito pa rin ating kasalanan hanggang ngayon ay namumuhay pa rin tayo sa makamundong pamumuhay. Dapat na po talikuran na po natin ang makamundong pagnanasa at mamuhay tayo ng matuwid, makadiyos at maayos na pamumuhay. So yun po ang nais ng Panginoon na ating malalaman. Kasi yung ating mga kasalanan na ating ginagawa, pag hanggang natin suko sa Panginoon ito po nagpapahirap sa atin, mga kapatid. Ito po ang nagpapahirap sa atin. 32 verse 3 up to 5. Ito po ang sinabi po ni Salmista David. Pakinggan natin ang sulat ni Salmista David. Noong hindi ko pa ipinagtatapat ang aking mga kasalanan, buong araw ako'y nanlulumo at nanghihina ang aking katawan. Araw-gabi hirap na hirap ako dahil sa tindi ng inyong pagdidisiplina sa akin. So habang tayo po ay makasalanan, ang pamahiran natin sa limutan, ito po nanlulumo, nanghihina, naghihirap tayo para wala tayong maasahan sa pamahiran sa libutan. Sapagkat ating kasalanan hanggang ngayon ay dadala po pa natin. No? Hindi pa natin suko sa Panginoon, hindi pa tayo nagsisi. So yun po nagpapahina sa atin mga kapatid. Pero kung ating isuko ito sa Panginoon, so bigyan tayo ng Panginoon pagkataon na mapatawad tayo. Kaya sabi sa Pablo na ang isang tao na nakaisa na kay Kristo, isang bagong nilalang. Wala na po ang dati niyang pagkatao. So hanggang natin susuko ito sa Panginoon, ating mga kamalian, pamuhay po natin na hindi po makadiyos, ito po nagpapahirap sa atin. Noong hindi ko pa ipinagtatapat ang aking mga kasalanan, buong araw ako'y nanlulumo at nanghihina ang aking katawan. Kaya hindi natin talaga maintindihan kalagayan natin. Bakit ganito? Pastor ako, Christian ako, ako'y pari, tagapagturo, may panampalataya ako. Bakit ganito pa rin? Kasi sabihin natin pastor tayo, pari, tagapagturo, Christian, manampalataya, pero ang ating pamuhay disim pa rin ng dati. Wala po tayong napakita sa Panginoon. At talagang binago na po tayo. Yung pong dahilan, hindi natin masabi na pastor ako, pare ako, tagapagturo, Christian ako, okay na ito. Pero bakit naghihirap pa rin tayo? Bakit pa naghihirap pa rin tayo para wala tayong maasahan, para po nawala tayo ng pag-asa sa ating kalagayan? Dahil po ganun. Inangkin natong Christian tayo, pastor, tagapagturo, pastor, pare man, pero wala naman tayong ginagawa na ayon po sa kalooban ng Diyos. Patuloy pa rin nagpasaway, nagpamata sa sarili, nagkakapwa, nagsinungaling, naglalasing, may manarambong, sakim, ganoon pa rin. So wala. Mahirapan pa rin tayo, disiplinahin pa rin tayo ng Panginoon kasi alam naman natin na itong tama, itong mali. Bakit gawin natin ang mali? Dapat ang tama ang gawin, hindi po ang mali. So kahit na po alam natin ang tama, hindi natin ang gawa ang tama, yung mali ang nagagawa natin. So Pablo po talaga habang si Apostol ay talagang naramdaman niya yun. Ibig ko na sana ang mabuti, pero ang masama aking magawa. No? So ibig sabihin, nakipagbaga sa Pablo talaga, sinusulit talaga niya. Kasi ganito po ang kalagayan niya mga kapatid. Nasabi niya sa Roma in chapter 12, tanda po natin, dito sa chapter 12 in verse 21 na huwag padaig tayo ng masama, sabitan ng masama. Daigin ng masama, sabitan ng mabuti. So alam mo natin ito masama, magpadaig po tayo. Huwag tayo magpadaig ng masama, sabitan ng masama. Daigin ng masama, sabitan ng mabuti. Alam mo masama yun, iwasan mo yan, yung mabuti ang gawin mo. Kailangan ang mananaig ang mabuti. Huwag kang magpadaig ng masama. Kasi pag masama ang ating pamuhay, masama din ating aanihin sa araw ng paghatol. Hindi talaga pwede mga kapatid. No? Diyan sa verse 4 up to 5. Araw-gabi hirap na hirap ako dahil sa tindi ng inyong pagdidisiplina sa akin. Bakit disiplinahin tayo ng Diyos? Kasi alam mo naman ang utos ng Diyos. Alam mo naman ang kalooban ng Diyos. Sinusuway mo kasi. Kaya dapat kang disiplinahin. Pero alam ba natin, ano ba ang pagdisiplina ng Panginoon, mga kapatid? Araw-gabi hirap na hirap ako
So, ang pagdisiplina ng Panginoon nagpapahirap sa atin. Mga kapatid, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Huwag natin pahirapan ang sarili natin sa ating pamumuhay dito sa libutan na wala po tayong nagawa ng kalooban ng Diyos. Nagpapahirap po sa atin yun, mga kapatid. Araw-gabi. Araw-gabi hirap na hirap ako dahil sa tindi ng inyong pagdidisiplina sa akin. Di ba? Huwag mo hayaan na dadarating ng kahirapan, hindi mo alam ano lang ito, pagsubok lang ito. Ang pagsubok, mga kapatid, alam natin, ito'y galing sa Diyos. Pero may dumating sa isang tao nagpapahirap dahil po sa iyong ginagawa ng kasalanan sa paningin ng Diyos. Pero ang pagsubok, may pagsubok na ito'y dumating sa atin dahil po sa pananampalataya. Pero may kahirapan na hindi pagsubok. May kahirapan na nagdidisiplina. May kahirapan na pagsubok. May kahirapan na pagdisiplina. Mga kapatid, marami tayong aral. Paano po tayo mamuhay po talaga ng tama? Ano ba talaga ang pag-asa natin ng kaligtasan na ito? Kasi ang biyaya talaga nito nagtuturo sa atin. Kung sa ating key verse sa Pilipos, in chapter 1 verse 23, nahati ang San Pablo, mayroong paghahati sa aking katawan, sa aking kalooban. Nais ko nang pumanaw sa katawan na ito upang makapiling ko na si Kristo dahil ito ang mabuti. Now, bakit? Kasi si Pablo, habang siya naging apostol, nakipagbaka siya. No? Yung sariling katawan niya ang naging kaaway niya. Hindi po kapitbahay. Hindi po yung kaaway niya yung kanyang pag-ministry. Hindi po kaaway niya yun. Ang kaaway niya po si Pablo, ang kanyang katawan, ang sarili niya pagnanasa. Now, marami naranasan si Pablo, nalunod ang barko na kagat ng ahas, pinapahirapan, kinaladkad, binato. Hindi po yun ang tinutukoy niyang sinusupil niya ang sarili. Hindi po. Hindi po niya inayawan ang mga pangyayari na siya binato, kinaladkad, at siya po ay tinalikalaan, kamay at paa, sila si Silas. Hindi po yun. Sila Bernabe, hindi po na dumaan sa kahirapan sila. Hindi po yung inaayawan ni Apostol Pablo. Yung kaso Pablo, yung sariling katawan niya. Sinusupil ko aking sarili. Masamang pagnanasa. Yun ang kaaway niya. Hindi po yung kaaway niya na walang kain, hubad sila, 14 na araw sa dagat, palutang-lutang. Hindi po yung inayawan ng Apostol Pablo. Ang kanyang inayawan, itong gusto ng katawan. Na gusto gawin niya ang mabuti, ang masama, ang malapit sa kanya. Pakinggan natin City, mga kapatid, dito sa 19:21 sa Roma. Ito sinabi ng Apostol Pablo. Dito po sa City. Ito po ang sinabi po, mga kapatid, ni Apostol Pablo, na talagang nais niya ang mabuti pero malapit sa kanya ang masama. Pero hindi naman sinabi na kanyang sinusunod, no, ang masama, kundi naramdaman niya, mga kapatid, ang masama talaga. Ito 17. Kaya hindi talaga ako ang gumagawa ng masama, kundi ang kasalanang likas sa akin. So, hindi siya gumawa ng masama. Ang kasalang likas sa akin, ibig sabihin, kung nakapag-isip man siya ng masama, nasa isip na po yan kasi buhay pa siya. Kung naramdaman niya masama, dahil may puso pa siya, so naramdaman din niya, pero hindi niya ginagawa. Sa kung naramdaman niya, hindi po siya ang gumagawa, kundi yung likas sa kanyang katawan, kasi nasa atin ang puso habang tumitibok, nakapag naramdaman natin ang tama at mali. At habang nakapag-isip tayo, naisipan natin ang tama at mali. Habang gumagawa tayo, minsan nagawa natin ang mali at nagawa ang tama. So habang sa katawan tayo, hindi natin maintindihan kung ano ang dapat natin gawin. Gawin ni Apostol Pablo mabuti, pero masama malapit sa kanya. 18-20. Alam kong walang mabuti sa akin. Ang tinutukoy ko ay ang makasalanan kong pagkatao. Alam ko walang mabuti sa akin sapagkat kahit apostol siya, ang kanyang pag-iisip, alam niya may mali. Alam niya sa kanya na naman may mali. Yun po, habang sa katawan tayo, naging kaaway natin, sinusupil natin ating sariling pagnanasa. Hindi po yan napadalos-dalos tayo gumagawa kahit mali. Hindi po, kasi ang Espiritu Santo nagtuturo po sa atin ng tama. Yun nga, ang Espiritu Santo kailangan natin yun kasi ang Espiritu Santo nagtuturo. Yun ang kailangan natin sa habang namuhay tayo, ang Espiritu Santo ng Diyos. Now, sa 19-20. Dahil kahit gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko ito magawa.
Dahil dito, ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na kinasusuklaman kong gawin, ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko man ang ayaw kong gawin, hindi na ako ang talagang gumagawa nito, kundi ang kasalanang likas sa akin. So, may maiwasan na. Sabi sa Pablo, hinanghulugan, wala siyang naisip na may mali siya, pero hinanghulugan naman isang kasalanan. Kasi ang isip ng tao, minsan nagkamali. Ang naramdaman natin kamali, ating ginagawa mali. So, habang sabi sa Pablo, yung apostol, so, describe lang po niya ang kanyang kalagayan. Kapatid, 21. Ito ang natuklasan ko tungkol sa aking sarili. Kung ibig kong gumawa ng mabuti, hinahadlangan ako ng kasamaang likas sa akin. So, kung nais mong gawin ang mabuti, hinadlangan ako ng kasamaan na likas sa akin. So, apostol po siya. Gusto niya maging talagang sakda sa harapan ng Diyos, pero maisipan at saka maramdaman niya, alam niya ang mali o tama. So, hindi naman natin maiwasan yung tulad natin, mga pastor tayo, mga pare, tagapagtulong ng palataya, wala ang perfect na tao. Ito ang sinabi sa Pablo, mga kapatid, sa 1 Corinthians, in chapter 4, verse 3 up to 4. Ito ang sinabi, mga kapatid, ni Apostol Pablo, na siya naging apostol, wala po siyang masabi at wala po siyang ipagmalaki tulad nito. Sa 1 Corinthians, in chapter 4, verse 3 up to 4. Hindi mahalaga sa akin kung ano ang iniisip ninyo o ng sino man sa akin. Hindi ko nga pinapahalagahan ang sarili kong opinyon. Hindi mahalaga kung ano man naisip ng tao sa atin. Si pastor, ganun. Si brother, ganun. Si father, ganun. Si sister, ganun. So wala po tayong magawa kasi yun talaga ang isip nila. Pero at least ang Diyos, nakaalam po na ating isip at puso kung ano talaga ang pagkatao natin. Pakinggan natin sa verse 4. Kung sa bagay, malinis ang aking konsensya. So sa pag-isip sa Pablo, malinis aking konsensya. So, yan po, sa Pablo ng patunay, kung sa bagay, malinis aking konsensya. So sa ibig sabihin, naisipan niya kahit na kung hatulan siya ng mga tao, ito, talaga itong, hayaan natin po sila. Kasi ang Diyos po ang nakaalam puso natin. Nakita lang po sa labas, pero ang puso natin makita ng tao. Pero ang Diyos po ang nakakita ng puso natin at kung karapat dapat ay hindi man sa kanyang kalatian. Kasi sa Pablo sasabi dito, kung sa bagay, malinis ang aking konsensya, pero hindi ito nangangahulugan na wala akong kasalanan. So, diba? So, walang tao makapagsabi, pastor kasi ako, wala akong kasalanan, pare kasi ako, tagapagturo kasi ako, Christian kasi ako, nanampalataya kasi ako, wala akong kasalanan. Hindi po ganyan. Sabi sa Pablo nga, kung sa bagay, malinis ang konsensya, pero hindi nangahulugan wala akong kasalanan. So, ganun tayo. Wala po tayong ipinagmalaki na dahil pastor tayo, perfect tayo. Hindi po tayo perfect. Pero ayaw ng Diyos na talagang hindi tayo maging perfect sapagkat ang langit para po sa mga taong perfect kung sakdal sa kanyang paningin. Tinuturuan po tayo. Ito ang ating key verse ngayon sa sa Pilipos chapter 1 verse 23 na may pagtatalo sa loob ng Pablo na sumali sa katawan, mapasa Kristo na po, ito pinakamabuti. Yung mga kapatid, dapat natin alam. Ang pamayarat niya yung kung talaga mayroon pag mga bagay na dapat natin malaman, ay dapat natin pakinggan ang salita ng Diyos. Sa bagay, sabi sa Pablo, kung sa bagay, malinis ang aking konsensya, pero hindi ito nangangahulugan na wala akong kasalanan. Ang Panginoon lang ang makapagsasabi kung tama o mali ang aking ginagawa. Amen. So hindi tayo makapagsabi, makasalanan niya, wala tayong hot rule sa ating kapwa. Parehan lang tayo harap sa hukuman at hatulan tayo ayaw sa ating magawa habang namumuhay tayo sa sanlibutan na ito. 5:10 sa 2 Corinthians, pakinggan natin. Kapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Amen. So walang hatol. Kahit anong makita natin sa kapwa natin, huwag natin hatulan siya kasi haharap tayong lahat sa hukuman at tatanggap tayo. Ayon sa ating mga gawa, mabuti kung masama, habang namumuhay pa tayo sa sanlibutan na ito. So sana mga kapatid, nakatulong ito sa atin mga mensahe ng Diyos ito ating pinaparating ngayon na mas mahalaga talaga na tayo po palisin ng Panginoon kasi yun na po ang panahon na tayo po ay makapahinga na sa ating mga kahirapan. Huwag naman natin hangarin mamatay. Ang ibig sabihin, ipasa Diyos na lang po natin ating kalagayan
Sundin natin ang kalooban ng Diyos sa mga buhay ito sa limutan, sapagkat siya po ang nagpaplano kung ano ang ating kalagayan ngayon sa limutan na ito. Ano naranasan sa limutan na ito? Alam po ng Diyos, mga kapatid. So maraming salamat ulit sa ating mga viewers, listeners dito po sa YouTube channel sa Facebook. Na may kapayapaan at habang ng Diyos ay sumasa atin lahat sumungitan ng ating Panginoong Kristo. Ito po yung lingkod ni Kristo Jesus, Pastor Tumaca, Apostolic Believers of Christ International. Sinito us, grace, mercy, and peace. Be with you as Jesus Christ. Amen.